Breaking news mga kabayan, isa na namang claim ang pinahayag ng China kung saan sinasabi ng mga ito na isang frigate daw ng Pilipinas ang illegal daw na pumasok sa mga katubigan sa palibot ng Scarborough Shoal. Pangalawa sa mga balita ngayon, defense vessel ng Japan nag-stop sa isang China-funded naval base sa Cambodia. Ano kaya ang layunin ng nasabing barko? Pangatlo sa ating mga balita ngayon, isa na namang nakakagulat ng hakbang ang ginawa ng US kung saan ito ay nagtungo sa Arctic na batay sa ilang ulat, posible daw na magdulot ito ng lamat sa relasyon ng US sa Russia. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ipinahayag ng Southern Theater Command Navy ng China na ang isang frigate ng Philippine Navy ay illegally intruded o pumasok ng illegal sa mga katubigan na nakapalibot sa Scarborough Shoal, na inilarawan ng Beijing bilang isang seryosong paglabag sa kanilang soberanya at mga lokal na batas. Sa isang pahayag na inilabas noong Linggo ng gabi, sinabi ng Chinese Navy na kanilang minonitor at pinaalis ang barko ng Pilipinas matapos itong pumasok sa disputed na maritime zone. Inakusahan ng militar ng China ang Pilipinas ng pagsuway at provokasyon at hinimok ang Maynila na agad itigil ang lahat ng ganitong mga aksyon. Ang militar ng China ay naka-high alert upang protektahan ang pambansang soberanya at mga karapatan sa dagat, sinabi ng isang tagapagsalita ng Southern Theater Command. Nag-warning rin ang pahayag ng mga unconfirmed consequence kung ang katulad na aksyon ay maulit sa hinaharap. Isang mataas na opisyal ng Philippine Navy ang tumangging magbigay ng pahayag na ang Chinese Maritime Forces ay pinaalis ang BRP Apolinario Mabini habang ito ay nagpapatrol sa Panatag Shoal, kilala rin bilang Scarborough Shoal at Huangyandao sa Chinese, noong April 20. Inaangkin ng China na pinaalis nila ang Filipino naval vessel dahil sa illegal na pagpasok nito sa Huangyandao nang walang pahintulot. Sa isang mensahe sa Philippine News Agency, sinabi ni Philippine Navy spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na ang paratang ay bahagi lamang ng malicious information o operasyon ng pagpapalaganap ng maling impormasyon na maaaring para sa kanilang mga lokal na tagapakinig. Binigyang diin ni Trinidad na tanging ang PN at mga maritime law enforcement vessels ng Pilipinas ang may otoridad na hamunin ang mga banyagang barko na pumapasok sa mga maritime zone ng bansa. Samantala, sa iba pang mga balita, noong Sabado, ang mga barko ng Japan Maritime Self-Defense Force ay dumaan sa isang port call sa isang China-funded naval base sa katimugang bahagi ng Cambodia, na isang unang pagkakataon ng ganitong bisita mula sa isang banyagang barko mula ng mapalawak ang base. Ang pagbisita ng Minesweeper Tender Bungo at ng Minesweeper Etahima sa Ream Naval Base sa Gulpo ng Thailand ay naganap sa gitna ng mga alalahanin ng US tungkol sa posibleng pagpapalawak ng presensya ng militar ng China sa ibang bansa. Ang port call ay naganap habang ang Japan ay patuloy na isinusulong ang isang free and open Indo-Pacific laban sa patuloy na pagiging mas matatag ng China. Bago ang port call, in-express ni Japanese Defense Minister General Nakatani ang pag-asa na ang pagbisita ay makakatulong upang gawing mas bukas ang bagong pinalawak na base. Isang seremonya ang isinagawa noong unang linggo ng buwan upang markahan ang pagtatapos ng pagpapalawak ng base sa bansang Timog Silangan ng Asya na sinusuportahan ng Beijing. Pagkatapos ng upgrade, sinabi ni Cambodian Prime Minister Hun Manet na ang lahat ng mga bansa ay malugod na tinatanggap na gamitin ang pasilidad. Patuloy na pinalalakas ng China ang impluwensya nito sa Cambodia, kung saan ang mga barko ng China ay nakaangkla ng paikot sa base malapit sa South China Sea na pinag-aagawan. Sa iba pang mga balita, ang mga ulat ngayon ay tumatalakay sa lumalalang tensyon sa pagitan ng US at Russia sa Arctic, partikular na hinggil sa Greenland. Habang natutunaw ang yelo sa Arctic dahil sa pagbabago ng klima, ang mga dating mahirap kunin na mga yaman tulad ng langis, natural gas, at mga bihirang mineral ay nagiging mas madaling kunin, kaya't ang rehiyon ay naging isang global na sentro ng kompetisyon para sa kapangyarihan. Ang Greenland
na bahagi ng Denmark ngunit matatagpuan sa hilaga ng Amerika ay may napakalaking strategic at economic value. Hindi lang sa mga yaman nito kundi pati na rin sa lokasyon nito na nagsisilbing critical center para sa mga operasyon militar at mga ruta ng kalakalan sa Arctic. Matagal nang interesado ang US sa Greenland na may mga kasaysayan ng mga pagtatangka nitong bilhin ang isla simula pa noong 1867. Kamakailan, ang dating Pangulong Donald Trump ay agresibong pinilit na kunin ang isla na may mga dahilan tulad ng militar, ekonomiya at enerhiya. Ito ay nagdulot ng alarma sa buong mundo, partikular sa Russia, na tinitingnan ang Arctic bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pambansang interes. Ang tugon ng Russia ay multifaceted, bagamat unang tinanggihan ni Putin ang mga alalahanin. Sinasabi na ang Greenland ay isang usapin sa pagitan ng US at Denmark. Ang mga analyst ay nagsasabi na ito ay maaaring isang tactical move kaugnay sa posibleng mga negosasyon tungkol sa Ukraine. Kasabay nito, pinuna ni Putin ang pagpapalawak ng presensya ng NATO sa Arctic. Inaakusahan ang alyansang ito ng pagpapalalim ng tensyon at pag-turn ng rehiyon sa isang posibleng conflict zone at binalaan na magbibigay ng matinding tugon ang Russia sa mga banta. Sa mahigit 2 milyong Ruso na nakatira sa Arctic at ang rehiyon na may malaking ambag sa GDP at mga exports ng Russia, ang Kremlin ay malaki ang militarisasyon sa lugar. Ibinalik ang mga base ng Soviet at pinalawak ang Northern Fleet at mga Arctic-specific infrastructure. Binanggit ni Putin na ang Russia ang pinakamalakas na kapangyarihan sa Arctic na kumukontrol ng higit sa kalahati ng Arctic coastline at ang kanyang pananalita, bagamat diplomatikong, ay may kasamang mga pahiwatig ng military preparedness. Sa huli, ipinapakita ng mga ulat ang isang paparating na conflict zone kung saan ang labanan para sa teritoryo, energy domain at strategic control ay mabilis na umiinit sa pagitan ng US, Russia at iba pang mga global powers. Sa kasalukuyang panahon, dumaranas ng matinding krisis ang ekonomiya ng China na makikita sa pagbabago ng pamumuhay ng mga mamamayan. Isang nakakagulat na halimbawa nito ay ang lungsod ng Wuhan na may populasyong 14 million kung saan biglang huminto ang mga tao sa pagkain sa labas. Marami sa mga restoran ay halos walang customer at kahit ang mga delivery driver ay umaaray sa pagbagsak ng kanilang kita. Sa halip na kumain sa mga kainan, mas pinipili ng mga tao na mamili ng groceries at magluto sa kanilang mga tahanan. Hindi lamang ito nangyayari sa isang lugar, kundi sa halos lahat ng lungsod sa buong bansa. Kahit ang mga mall ay tila abandonado at sinasabing pwede nang mag-shoot ng pelikulang multo sa mga ito. Ang tanong ng marami, nasaan na ang mga consumer? Bakit tila unti-unting nawawala ang sigla ng pang-araw-araw na ekonomiya ng China? Ang ulat na ito ay sumusuri sa malalim na dahilan ng pagbaba ng consumer spending sa China at kung paanong ang trade war na pinasimulan ni Donald Trump sa pamamagitan ng mataas na tariffs sa Chinese imports ay lalong nagpabigat sa ekonomiya ng bansa. Ipinapakita rin nito ang masalimuot na ugnayan ng kahina-hinalang patakarang pang-ekonomiya ng Chinese Communist Party at ang kakulangan ng kapangyarihang bumili ng 1.4 billion na mga mamamayang Chino. Ang pagbaba ng konsumo sa China ay isa sa mga pinakamatitinding indikasyon ng krisis sa ekonomiya ng bansa. Sa kabila ng pagtaas ng kaunting porsyento sa pamimili ng mga groceries, bumagsak naman ng halos 36.8% ang bilang ng mga taong kumakain sa labas. Ipinapakita nito na hindi simpleng pagbabago ng lifestyle ang nagaganap, kundi isang malawakang pagtitipid, sanhi ng kawalan ng kakayahang gumastos. Marami ang nagsasabi na sila ay kumakain na lamang ng isang beses sa isang araw at ito'y kanilang niluluto sa sarili nilang tahanan. Sa mga pangunahing lungsod tulad ng Shanghai, na itinuturing na sentro ng ekonomiya ng China, makikita ang mga luxury shopping district na halos walang katao-tao kahit linggo. Ang ganitong kalagayan ay hindi inaasahan sa isang tinaguriang pandaigdigang metropolis. Ayon sa mga obserbasyon, nasa kamay ng top 5% ng populasyon ang karamihan sa pera, habang ang natitirang 95% ay halos walang kakayahang gumastos. May mga tao na nagdadalawang isip pa kung magdadagdag sila ng itlog
sa kanilang pansit dahil sa sobrang pagtitipid. Sa ganitong kalagayan, malinaw na ang problema ay hindi lamang kakulangan ng produkto, kundi kakulangan ng kapangyarihang bumili, isang pangunahing sangkap ng isang masiglang ekonomiya. Ang tinaguriang tariff war na pinasimulan ni Donald Trump ay nagdulot ng malaking epekto sa ekonomiya ng China. Ipinatupad ng Estados Unidos ang hanggang 245% na taripa sa mga produktong galing China, habang gumanti naman ang China ng 125% na taripa sa mga produktong Amerikano. Dahil dito, halos tuluyan ng tumigil ang direktang export ng China patungong US, na siyang pangunahing merkado ng maraming Chinese manufacturing at trading companies. Bunsod nito, nagsimulang magsara ang mga pabrika, bumaba ang mga order mula sa abroad, at dumami ang mga nawalan ng trabaho. Ang mga kumpanyang nakadepende sa dayuhang merkado, partikular sa US, ay nalugmok sa utang at pagkawala ng kita. Ayon sa mga ekonomista, lumulubha pa ang krisis dahil sa kawalan ng internal demand sa loob mismo ng China. Hindi tulad ng mga bansang kanluranin na pinapatakbo ng malakas na konsumo ng mga mamamayan. Ang ekonomiya ng China ay nabigo sa aspetong ito. Lumitaw ang mga seryosong kahinaan sa sistemang pang-ekonomiya ng bansa. Isang sitwasyong pinalala ng tariff war. Ayon sa Chinese expert na si Wang Ho, ang buong China ay tila isang sweatshop lamang. Gumagawa ng napakaraming produkto, ngunit ang sariling mamamayan ay walang kakayahang bilhin ang mga ito. Ang layunin ng mga tariffs ni Trump ay hindi lang upang pabagsakin ang ekonomiya ng China, kundi upang ipakita ang mga matagal ng sistemikong problema na itinago ng gobyerno sa pamamagitan ng propaganda. Bukod sa panlabas na salik, gaya ng tariff war, mas malalim at matagal ng suliranin ang kinakaharap ng ekonomiya ng China. Ang mga estruktural na kahinaan sa loob mismo ng kanilang sistemang pangkabuhayan at pampolitika. Isa sa pangunahing problema ay ang mababang purchasing power ng mamamayang Chino. Ayon sa datos, sa kabila ng pag-unlad ng ekonomiya, napakaliit lamang ng bahagi ng kita ng bansa ang napupunta sa aktwal na konsumo ng mga kabahayan. Noong 2022, 37% lamang ng GDP ng China ang nagmula sa household consumption, kumpara sa 68% sa US at 56% sa Japan. Ibig sabihin, 2/3 ng yaman ng bansa ay napupunta sa investment at exports kaysa sa kapakinabangan ng karaniwang mamamayan. Ang ganitong kalagayan ay itinuturo sa sistemang totalitarian ng Chinese Communist Party, CCP, kung saan kontrolado ng Estado ang kita mula sa lupa at bangko. Dahil dito, hindi patas ang distribusyon ng yaman. Napupunta ito sa iilang may kontrol sa Estado, habang ang karaniwang tao ay lubog sa utang, mababa ang kita, at napakataas ng gastusin. Dagdag pa rito, mahina rin ang social welfare system ng China. Sa kabila ng laki ng populasyon, napakaliit ng pondo ng gobyerno para sa kalusugan, edukasyon, at seguridad panlipunan. Noong 2021, 6% lamang ng GDP ang inilaan sa mga serbisyong direktang kapaki-pakinabang sa mamamayan. Mas mababa pa sa ilang bansa sa BRICS tulad ng Brazil at Russia. Ayon sa mga eksperto, kailangang isulong ang privatization at reforma sa sistemang pampolitika upang mapalakas ang internal demand. Ngunit sa halip, pinipili ng CCP na panatilihin ang kontrol sa ekonomiya, na lalong nagpapalala sa hindi pantay na distribusyon ng yaman. Sa huli, malinaw na ang mga estruktural na suliranin na ito, mula sa kawalan ng disposable income, mataas na household debt at kakulangan sa welfare, ay humahadlang sa kakayahan ng mga Chino na magtaguyod ng masiglang pambansang ekonomiya batay sa konsumo. Ang isa pang malubhang issue na nagpapahirap sa ekonomiya ng China ay ang matinding konsentrasyon ng kayamanan sa kamay ng iilang tao at ang hindi pantay-pantay na distribusyon ng yaman sa buong bansa. Habang ang mga mayayaman ay patuloy na lumalago ang kayamanan, ang karamihan ng populasyon ay nahihirapan at nawalan ng kakayahang bumili ng mga produkto at serbisyo. Ayon sa mga eksperto, ang istruktura ng lipunan ng China ay isang inverted T-shape, kung saan mayroong isang malaking grupo ng mga tao sa pinakamababang antas ng sosyo-ekonomikong kalagayan at isang mas maliit na grupo ng mayayaman na may kontrol sa yaman ng bansa. Halos 20% lamang ng populasyon ng China ang may aktwal na kakayahang gumastos.
habang ang natitirang bahagi ng populasyon ay nahihirapan at umaasa sa mga pautang at kredito upang makaraos sa pang-araw-araw na buhay. Ang malaking agwat sa pagitan ng mga mayayaman at mahihirap ay nagdudulot ng mga problema sa lipunan. Mula sa pagkakaroon ng kahirapan, kawalan ng oportunidad at hindi pagkakapantay-pantay sa mga serbisyo. Ang mga pook tulad ng Chongqing ay isang halimbawa ng kalagayan ng mga tao na tila nabubuhay sa ilalim ng matinding utang na nagiging sanhi ng patuloy na paghihirap at kawalan ng seguridad sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mataas na gastos sa pabahay at mga pautang ay nagpapabigat sa kalagayan ng mga tao sa mga lungsod. Sa kabila ng pagtaas ng kita, ang mga pondo para sa mga pangangailangan ng pamilya tulad ng mga utang sa bahay, pagpapagamot ng mga magulang at edukasyon ng mga anak ay kumukonsumo sa higit sa 80% ng kanilang kita. Sa ganitong kalagayan, halos wala nang natirang disposable income para sa personal na konsumo. Kaya't nahihirapan ang karamihan sa pagbili ng mga pangunahing pangangailangan. Ang hindi pantay na distribusyon ng kayamanan sa China ay nagpapakita ng mga sistematikong problema sa ekonomiya ng bansa, kung saan ang mga mahihirap ay hindi nakikinabang mula sa pag-unlad ng ekonomiya, habang ang mga mayayaman ay patuloy na lumalago ang yaman. Ang ganitong uri ng sistema ay nagpapahirap sa bansa na magkaroon ng isang mas matatag na pamilihan at mas malakas na konsumo, kaya't napipilitan ang gobyerno na magpatupad ng mga hindi epektibong hakbang upang mapabuti ang kalagayan ng mamamayan. Isa sa mga pangunahing salik na nagpapabagsak sa ekonomiya ng China ay ang patuloy na pagtaas ng utang, lalo na sa sektor ng real estate. Sa loob ng maraming taon, ang mga Chino ay dumaan sa isang pagsabog sa real estate kung saan naging pangunahing pamumuhunan ang mga ari-arian. Ngunit ngayon, ang labis na pagkakautang sa sektor na ito ay nagiging sanhi ng malawakang kahirapan at krisis sa ekonomiya ng bansa. Ang sektor ng real estate sa China ay tumulong sa pagpapalago ng ekonomiya sa mga nakaraang dekada. Ngunit ang hindi maayos na pamamahala at maling mga patakaran ay nagdulot ng napakalaking utang na nagsusustento ng mga tila bula sa pabahay. Ayon sa mga ulat, humigit kumulang 70% ng yaman ng mga urban area ng China ay nakatali sa mga ari-arian. Dahil dito, nahirapan ang mga area upang mag-invest sa iba pang sektor ng ekonomiya, kaya't ang kayamanan ng mga mamamayan ay nahulog sa mga asset tulad ng bahay. Ang problema ng mataas na utang ay hindi lamang nakakaapekto sa mga may-ari ng bahay, kundi pati na rin sa mga negosyo na umaasa sa sektor ng real estate. Ang tariff war na inilunsad ng Estados Unidos laban sa China ay nagbigay diin sa mga malalim na problemang pang-ekonomiya at politikal na matagal nang pinapalampas ng gobyernong Chino. Habang layunin ng mga taripa na dagdagan ang presyon sa ekonomiya ng China, itinatampok nito ang mga estruktural na problema tulad ng kakulangan sa domestic demand, hindi pantay na distribusyon ng kayamanan, at ang pagbagsak ng konsumerismo sa loob ng bansa. Sa kabila ng paglago ng ekonomiya ng China sa mga nakaraang dekada, nagiging malinaw na ang isang malaking bahagi ng populasyon ay hindi nakakabenepisyo mula sa pag-unlad na ito. Sa mga mamamayan, ang epekto ng trade war ay hindi lamang nararamdaman sa kita, kundi pati na rin sa kanilang kakayahang kumonsumo. Ang mataas na utang ng mga sambahayan, kasama ang patuloy na paglaki ng mortgage at iba pang pagkakautang, ay nagpapatibay sa kahirapan sa araw-araw na pamumuhay ng mga Chino. Ang malupit na kalagayan ng mga manggagawa at maliliit na negosyo, pati na rin ang hindi pantay na distribusyon ng yaman, ay nagpapakita ng limitadong kakayahan ng bansa na magpatuloy sa pagpapalago ng isang sustainable na ekonomiya. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga hakbang na ginawa ng Estados Unidos, bagaman nagdudulot ng hirap sa ekonomiya ng China, ay hindi lamang layuning sugurin ang kanilang ekonomiya, kundi higit pa rito, may malalim na politikal na layunin. Ang trade war ay isang tugon sa mga pulisiya ng China na nagpapakita ng kanilang dominasyon at pagpapahirap sa kanilang mga mamamayan, pati na rin ang pagpapatibay ng kanilang interes sa global na kapangyarihan. Ang mga taripa ay isang hakbang upang mapahina ang kontrol ng Communist Party ng China at bigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan na magsanib puwersa upang hamunin ang kasalukuyang rehimen.
Sa kabuuan, ang konteksto ng tariff war at ang mga resulta nito ay isang malupit na pagsubok sa ekonomiya at politika ng China. Pinapakita nito ang mga kasalukuyang kahinaan at mga pangangailangan ng bansa na dapat tugunan upang magkaroon ng isang mas balanse at makatarungang sistema. Ang mga hakbang mula sa Estados Unidos, bagamat nagdudulot ng pagsubok, ay maaaring magbigay daan sa mga pagbabago na maaaring magpabuti sa kalagayan ng mga mamamayan at magtulak sa China patungo sa isang bagong direksyon sa hinaharap.